isang kaibahan din ng Mateo, Marcos, Lucas ay ang pagpapakilala nila sa Panginoong Hesus sa kabataan ng Panginoon, no? Ang Mateo tumutukoy sa pagkahari ng Panginoon. Kailangan i-emphasize din ng aklat ng Mateo ang Panginoong Hesus sa kanyang kapanganakan, no? At ang kalagayan ng kaharian ng panahon na yon. So, sa kanyang kapanganakan, siya ay hari na. Kaya dito makikita natin yung picture ng Panginoon sa kanyang karanasan bilang hari ng Israel dito sa chapter 2 ng Mateo. Ang Marcos naman, no, dahil ang Marcos ay tumutukoy sa Panginoon bilang ang alipin, hindi nito kailangan ng record ng kanyang kabataan. No? Dahil ang isang alipin ay hindi kailangan ng record ng kanyang kabataan. At ang Lucas naman, tumutukoy siya sa pagiging perpektong tao ng Panginoong Hesus. Kaya ito ay may isang record ng Panginoon sa kanyang proper humanity, kanyang pagkatuli, no? At ito ay makikita natin pagka tumungo na tayo sa Book of Luke. Diyan naman, no, ito ay tumutukoy sa Panginoon bilang ang Diyos. Hindi nito kailangan din ng record na kabataan ng Panginoon dahil ang Diyos ay ageless. No? Yung kanyang pagka-Diyos, no, ay hindi maapektuhan ng kanyang kabataan. Ang Diyos ay unchanging, hindi siya nababago. Hindi na kailangan maipakita ng aklat ng Juan ang kabataan ng Panginoon para ipatunayan o ipakita sa atin ang larawan ng Panginoong Jesus bilang Diyos. So may burden lang na may pakita yung Panginoong Jesus sa kanyang kabataan ay ang Mateo bilang hari, child king, ating child king. Sa Lucas naman, kailangan ipakita ang perpektong katayuan ng Panginoon sa kanyang kabataan. Ayan. So dito, tumungo na tayo sa chapter 2 ng Mateo. Sa verse 1, ngayon nang si Jesus ay isinilang sa Bethlehem ng Judea sa mga araw ng haring si Herodes, narito may mga magong mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nakikita si Jesus sa kanyang kapanganakan, no, siya ay sinilang sa Bethlehem. At kailan ito sinilang? Sa panahon ni Haring Herodes. No? Pinakita din dito yung hari sa lupa sa kanyang nasasakupan na si Herodes. Yan, no? At bukod doon, pinakita rin sa atin, no, na mayroong mga mago na mula sa silangan. Mula sa silangan, sila ay pumunta sa Jerusalem. Yung mga mago, sabi nila, ito ay mga pagano rin, mga pagano. At itong mga taong ito, sila yung mga nagsasaliksik ng mga bagay sa kalangitan. No? So, yung iba naman, sinasabi din ito sa ibang pag-aaral, no, na itong mga mago na ito, sila ay mga astrologist sa panahon ngayon. No? Ay mga hindi mga Hudyo. Kundi sila ay galing sa silangang bahagi, no, na malayo sa Jerusalem. No? At sila ay pumunta dahil sila ay may nakita. Sa verse 2, tignan natin, ano ba yung nakita nila? Doon nagsasabi, nasaan siya na isinilang na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nang lumitaw ang kanyang bituin ay aming nakita at kami ay naparito upang sumamba sa kanya. No? Hindi ko din mag-grasp kung paano nila nalaman na hari ng Israel yung nakita nilang bituin. No? Pero ito ay tumutugma din sa aklat ng mga Bilang chapter 24 verse 17. So dito, sila malinaw na malinaw sa kanila na yung nakita nilang bituin dito ay ang hari ng mga Hudyo. No? At nung nakita nila ito, sila ay pumunta upang sumamba dito sa hari ito. No? Hindi lang basta nila nakita na hari ito, kundi nakita rin ito na dapat itong sambahin. Alam nila na ito yung Diyos na dapat nilang sambahin. Ito yung hari at ito rin yung Diyos. Kasi kung ito ay simpleng hari lang, pupuntahan lang nito, hindi para sumamba, kundi para makilala yung hari. Pero dito binanggit din nila na sila ay sasamba. So sa kanilang pangitain, ito ay hari at ito rin ay Diyos, no? Sa mga mago na ito. Verse 3, basahin verse 3. Ngayon, nang marinig ito ng haring si Herodes, siya ay nabahala at ang buong Jerusalem kasama niya. Akalain mo yun, no? Sinabi dito, ngayon, nang marinig ito ng haring si Herodes, siya ay nabahala at ang buong Jerusalem kasama niya, no? Sa pagkakaalam ko, no, na yung naalam na nila na na-prophesy na yung pagdating ng Panginoon, yung hari ng Israel. Ngayon, nang dumating ngayon yung hari ng Israel at nagtataka din ako, hindi siya nagpakita sa Israel, sa Jerusalem. Hindi nagpakita yung talang ito sa Jerusalem. Kundi ito ay nagpakita sa silangang bahagi pa ng Jerusalem na malayo sa kanila, no? Pinapakita na yung pangitain ay nakita pa ng mga tao na malayo dun sa templo, malayo sa holy place, no? So makikita natin na yung mga tao dito ay hindi nakita kung ano yung nakita ng mga mago sa labas ng Jerusalem. Ito ay isang malaking katanungan. Ngayon, nung itong mga mago ay pumunta sa Jerusalem at sinabi nila kung ano yung kanilang nakita, no?
sila ay nabahala, no? Ito ay isang napaka-strange, napaka-kakaiba nito. Bakit kayo magtataka? Hindi ba dapat kayo ay matutuwa na dumating na yung hari ng Israel, no? Pero sila ay nabahala. Ito ay medyo isang kakaibang senaryo. Sa verse 2 at verse 3 na ito, no? Nung nakita ng mga mago yung bituin, no? Ibig sabihin, nakita nila kung ano yung vision. Na ito yung Diyos, ito yung hari, no? At along the way, no, biglang dahil sa kanilang, kay siyempre yung hari, nandun nga naman yun sa trono, no, nandun yun sa Jerusalem. So pumunta sila ngayon sa Jerusalem, pero yung Panginoon, pinanganak siya sa Bethlehem. Tayo, i-apply natin sa sarili natin. Pag nakita tayo ng pangitain, no, sumusunod tayo sa Panginoon, eh, no? Although sabihin natin, no, na itong mga mago na ito kasi mga pagano daw ito, mga pagano ito sa description ng ibang mga records, no. Itong mga pagano na ito, actually ito din yung ating kalagayan, no? Hindi naman tayo mga Hudyo, hindi naman tayo kabilang sa bayan ng Israel. Pero nakita natin yung Panginoon minsan sa buhay natin. Kaya napilitan tayo, kaya nagkaroon tayo ng desisyon na sumunod sa Kanya. Ngayon, nung tayo ay nagkaroon ng pangitain at sumunod sa Kanya, no, may mga pagkakataon na nadadala tayo ng ating mga sariling opinion, sariling mga kaisipan. At tayo ay nagdadala ng malaking problema sa eklesiya dahil sa ating mga opinion o sa ating mga pantaong kaisipan. So, itong mga mago, nagkaroon sila ng pantaong kaisipan nila. Kaya imbis na ang kanilang gawin ay manatili sa pangitain na ito, sila ay nauwi sa kanilang pantaong kaisipan. Sila ay nagpunta sa Jerusalem. No? Alam niyo ba nangyari dito? Maraming namatay na mga bata. At natin, no, na in-inform nila si Haring Herodes, no, ito kasi ay isang pantaong pagkilos, no, na syempre, since nakita mo nga na isang hari, no, punta ka talaga dun sa hari. At kung sinabi mo dun sa hari, nabahala tuloy yung hari kasi may papalit na pala sa kanya. So, ito ay isang pagpapakita na yun, itong hari ng Israel na ito ay wala ang kanyang puso sa paghanap sa Panginoon. Alam mo na nga na may dumating na, no, ayon sa vision ng mga taong sumasaliksik ng mga kalangitan. Meron silang vision, no, at kung sinabi nila sa iyo, no, na-expose ka tuloy. No, mawawala sa akin yung hari, kaya nabahala siya, no. Napaka-strange, napakakaiba talaga. At imbis na matuwa, sila pa ay nabahala ng panahon na ito, no. Kasi dumating na yung hari, sabi nila. So verse 4, sabi, at nang nagmapagtipon-tipon ang lahat ng mga pangulong saserdote at mga iskriba ng mga tao, inusisan niya sa kanila kung saan dapat isilang ang Kristo. So yun, naalam na nila kung saan dumating yung, kung saan darating yung Kristo, no? So yung mga saserdote, sila yung mga nagtuturo ng mga kasulatan, saserdote yon. Samantalang yung mga eskriba, sila naman yung mga nakakaalam ng mga kasulatan, no? At pinapakita natin kung sino yung dapat na makakita ng pagdating ng Panginoon. Hindi naman dapat talaga yung mga mago yun, eh. Dapat talaga itong mga eskriba, mga saserdote, itong mga taga-Israel, itong mga taga-Jerusalem mismo. Itong mga taga-Jerusalem mismo, dapat sila yung makakita ng pagdating ng Panginoon. No? Napaka-strange, at ang nakakita pa ay yung mga tao na wala dito sa loob ng Jerusalem, no? Itong banal na lugar na ito. Ito kung nasaan yung templo, dapat sila yung nakakita, pero hindi, no? Alam niyo kung bakit, no? Kasi yung kanilang puso ay wala naman talaga sa Panginoon. Napakarami rin ganito sa kalagitnaan naming mga Kristiyano, na although alam natin yung Biblia, tinitignan natin yung Biblia, pero minsan ba sinasaliksik natin kung nasaan ba yung Panginoon? Na yung Panginoon ba ang gusto kong makita every time na babasahin ko yung Biblia? O gusto ko lang matuto ng Biblia? No? So yun na, at ito ay isang paalala sa atin. No? Dapat, titignan natin yung kasulatan sa kabilang banda, hahanapin din natin ang Panginoon. Every time na babasahin natin yung Biblia, siguraduhin natin na makikita natin yung Panginoon dito. Dapat, ang gawin natin, no, yung pagbabasa natin ng Biblia, may kasama rin itong panalangin. Mananalangin tayo, at tayo ay magbabasa ng Biblia. No? At pagpapasalamat natin sa Panginoon kung ano yung pangitain na nakikita natin dito. Sa verse 5. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, verse 6, at ikaw, Bethlehem, na lupain ng Huda, sa anumang paraan ay hindi pinakamaliit sa gitna ng mga gobernador ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang magpapastol ng aking bayang Israel. So ito ay pinakita sa Micah chapter 5 verse 2. Makikita natin, no, alam nila kung saan darating yung Panginoon. Alam nila na dumating na yung Panginoon, no, ayon sa pagkakasabi ng mga mago. Hulaan niyo kung ano nangyari, no? Wala kahit isa sa kanila ang sumama sa mga mago para pumunta sa Panginoon. Isang nakakalungkot na eksena ito.
Kung ako'y nandyan, kung tayo yung nandyan, no, at nakita natin na dumating na yung Panginoon, dumating na yung Kristo, no, tinanong pa kung sino yung dumating, alam nila na ito yung Kristo, alam nila na ito yung Panginoon, alam nila na ito yung Misayas, ito yung hinihintay nila, no, at ito ay pinakita na sa kanila, alam nila sa Bethlehem, kung sasama ako sa mga mago, tignan ko kung talaga bang ito na yung dumating na Panginoon. Pero wala, kahit isa sa kanila ang sumama. At na-expose yung kanilang katayuan, although sila ay mga saserdote at mga iskriba, wala yung kanilang puso para hanapin yung Panginoon. Sila ay nandun lang para sa pag-aaral ng mga kasulatan at ito ang eksaktong nangyayari kahit sa panahon na to. Napakaraming mga Kristiyano ang nagbabasa ng Biblia, pero nakita niyo ba ang Panginoon sa bawat pagbabasa natin ng Biblia, no? Pero ito nga ang isang malaking tanong. Tayo ba ay mga iskriba at mga saserdote na binanggit dito o tayo yung mga mago na kahit na hindi nakakaalam ng mga kasulatan, tayo ay may buhay na damdamin para puntahan yung Diyos? Kahit tayo hindi naman tayo yung piniling bayan, no? Pero yung Diyos ay nagpakita sa atin dahil sa ating paghahanap sa Kanya, no? At ang naging pagkakamali lang nila ay sila ay naokupahan ng kanilang pantaong kaisipan, no? Kaya sila ay pumunta pa ng Jerusalem, no? Ito ay malaking pagkakamali. Pero yung kanilang damdamin, no, ay mas angkop kaysa naman dito sa mga eskriba at mga saserdote, lalo na dito sa hari, no? Hindi sila nagpunta, no? Mas nagpunta pa yung mga mago, no, na may damdamin para puntahan ang Panginoon. Pumunta siya lang ng Bethlehem. So, verse 7. Noon nga ay kalihim na tinawag ni Herodes ang mga mago at maingat na inusisa sa kanila ang panahon ng paglitaw ng tala. At sila ay pinatungo niya sa Bethlehem at kanyang sinabi, humayo kayo at gumawa ng maingat na pagsasaliksik hinggil sa bata. At kapag siya ay natagpuan ninyo, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako rin ay makaparoon at makasamba sa kanya, no? At alam naman natin na na hindi ganoon yung nangyari, no? Hindi yun yung intensyon talaga ni Haring Herodes, no? Dapat ang ginawa niya na lang dito, sumama siya. Pero hindi, no? Sabi niya, humayo kayo at gumawa ng maingat na pagsasaliksik hinggil sa bata, no? So, verse 9, at nang marinig ang hari, sila ay yumaon at narito, ang tala na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa ito ay sumapit at manatili sa tapat na kinaroroonan ng bata, no? Ngayon, nung sila ay walang kaalam-alam sa kasulatan, no? Kaya sila ay nagpunta sa Jerusalem dahil sa yun nga yung kanilang pangunawa, no? Nung ngayon, nakita na nila yung kasulatan, hindi pala, no? Ang Panginoon pala ay darating sa Bethlehem, no? Kaya ngayon, nung nakita na nila yung kasulatan, nakita ulit nila yung vision. At nung nakita nila yung vision, dinala sila ng vision na ito, ng tala na ito, sa eksaktong kinalalagyan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, sa ating karanasan, no, dumating yung tala sa atin. At nakita natin yung tala kasi para tayong mga pagano lang din noong unang panahon. Ano? Nung dumating yung tala sa atin, nakita natin, susunod ako sa Panginoon. Ano? At nung sumunod tayo sa Panginoon, dun tayo pumunta sa kasulatan. At nung nakita natin yung kasulatan, at ito ang nagbigay linaw sa atin kung saan ba dapat tayo pumunta. At dito, nung nangyari ito sa mga magong ito, sila ay dinala sa mismong kinalalagyan ng Panginoon at sila ay nakasamba at sila ay nagkaroon ng salamuha sa ating Panginoon. Ito ay isang magandang karanasan, mga kapatid. At nakakalungkot, hindi ito naranasan ng mga saserdote, pariseyo at ng hari, ng mga eskriba, no? Dahil wala naman yung kanilang puso sa paghanap sa Panginoon. No? Iba yung kanilang priority, no? So ito ay babala sa atin, mga kapatid. Verse 11. At nang makapasok sa bahay, nakita nila ang bata kasama ni Maria na kanyang ina at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At nang mabuksan ang kanilang mga kayamanan, kanilang hinandugan siya ng mga kaloob, ginto at kamangyan at mira, no? So, ang pinakikita sa atin dito na may tatlong item na hinandog, no? Una, yung ginto, pangalawa, yung kamangyan, pangatlo, yung mira. Napakita sa atin ng Biblia, no, na yung ginto, ito ay sumisimbolo sa dibinong kalikasan ng Diyos. Dibinong kalikasan. Every time na binabanggit yan, in typology, it represents divine life ng ating Diyos. At yung kamangyan, ito naman ay sumisimbolo sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. O pagkabuhay na muli. Mabangong samyo ng pagkabuhay na muli. At ang mira naman, ito ay sumisimbolo sa samyo ng kamatayan, sumisimbolo sa samyo na pagdurusa, no? At alam natin, ito yung dibinong buhay, isang perpektong buhay na naghahayag ng Diyos, isang buhay na pagkabuhay na muli, no? Mula sa mga kamatayan, no? Alam natin buong sanlibutan ay puno-puno ng pagkatisod at kamatayan, pero yung Panginoong Jesus ay ang pagkabuhay na muli, no? Ang resurrection.
pagdurusa, ang buhay ng pagdurusa, no? At kamatayan. Ito ay makita rin natin sa buong buhay ng Panginoon, yung pagdurusa niya hanggang sa kanyang kamatayan. So itong tatlong hinandog sa Panginoon, ito ay nire-represent sa kanyang buong buhay. Ito ay ang larawan ng kanyang buhay bilang hari. Bilang hari, siya ay mayroong dibinong buhay ng Diyos. At yung dibinong kalikasan, siya ay nabubuhay ng nananaig sa mga bagay ng katisuran at kamatayan sa karanasan ng kanyang pagkatao, no? At kahit kung tayo man ay nagkakamali sa ating karanasan, yung Panginoon siya ay may overcoming power sa mga bagay na yan. At siya ay kailanman hindi nasumpungan ng kasalanan dahil sa kanyang pananaig sa mga bagay na ito. At Panginoon, kahit na sa kanyang karanasan, siya ay Diyos pero siya ay nagdurusa. Akalain mo siya ay pinanganak sa sabsaban, di ba? Ito ay isang malaking pagdurusa agad. Yung kanyang kamatayan, although siya ang hari, pero siya ay nagdurusa agad. Kung ang isang bata na ating iniibig kapag kapanganak ng ating mga anak o ating anak, no, ayaw natin na sila ay magkaroon ng masamang karanasan, no, isang mahirap na karanasan, no. Pinipili natin pinaka the best na hospital, best na doktor, best na pedya, pero dito yung Panginoon, kahit siya yung Diyos, no, siya ay ipinanganak sa sabsaban, no. Ito ay pagpapakita ng kanyang pagdurusa. At alam niyo ba kung ano nangyari sunod? I-spoil ko na kung ano yung nangyari, no. Pinoy-secute kagad siya, no. Kaya nagpunta sila ng Egypt. So, pinoy-secute kagad, no. Napakatindi ng pagdurusa ng Panginoon, no. Kaya itong rinigalo sa kanya, ito ay nagre-representa sa kanyang magiging karanasan, no. Kaya itong regalo ng mga mago na ito ay naaayon din sa inspirasyon ng Diyos, no. Ito ay in-inspire ng Diyos, walang duda yung mga kapatid, no. At so dito, no, verse 12, at nang ang mga mago ay nabalaan sa panaginip na huwag bumalik kay Herodes, sila ay umuwi sa kanilang sariling lupain sa pamamagitan ng ibang daanan. So, pinakita sa atin, no, talaga naman ganun, no, na every time na tayo ay nagkakaroon na ng pagkakita, no, sa Diyos, kita na natin yung Diyos, at nakita natin ang mga kasulatan, ano, nagbabago talaga tayo ng daan. So, hindi na tayo bumabalik sa ating dating daan, no? At yun naman ang dapat talaga na ginagawa natin, maging consistent, no? Pinakikita sa atin yung propesiya ng Old Testament sa kapanganakan ng Panginoon, no? So pinakita sa atin ulit Numbers chapter 24 verse 17, di ba? Micah chapter 5 verse 2, yung Isaiah chapter 9 verse 6. Ito ay pagpapakita sa atin na yung pagkapanganak ng Panginoong Hesus, ito ay ang Diyos mismo na naging tao. At dito sa Mateo, ito ay pinapakita bilang ang ating hari sa kanyang kapanganakan. Siya ay tinawag agad na hari at siya ay sinamba agad, no? Pinapakita na yung kaharian ng Diyos ay sa wakas ay magsisimula na, no? Dahil dumating na yung ating hari, puri na Panginoon.